Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinar at ito nga mga karibyo natin. Bitayin ng kurapa, ito ang inaantay ng lahat, lagot na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin ito. Ito pong isang representative, isang congressman mga kababayan ng Zamboanga 1st District Representative. Ito mga karibyo natin ang balita. Okay? Ito po. Zamboanga 1st District Representative Kemir Adan Olaso authors death penalty for corruption act or House Bill number 211. Yan mga kababayan. Ang tanong dito, papasa kaya itong death penalty para sa mga sa mga kasong kaugnay sa korupsyon, di ba? Kung ang bibitayin ay yung mga gumagawa, di ba? Alam naman po natin yan di ba? Mga number 1 na mga buhaya ay nandyan po sa House of Representatives. Hindi naman po natin nilalahat, pero baka 70% po nang nandyan sa House of Representatives mga korap. Paano ba yan? Malilinis po ang House of Representatives kung papasa po ang batas na ito. Pero ang tanong, papasa ba ang batas na ito? Sila rin ang gagawa ng batas Sila rin ang pipirma para po maging batas ito. Malabo siguro, suntok sa buwan siguro itong batas ni First District Zamboanga 1st District Representative Olaso. So, pero anyway, palakpakan po natin siya kasi napakatapang niya po. Okay? Napakatapang po ng kanyang batas na isinusulong. The bill seeks to impose the death penalty by firing squad on public officials. Naku talaga mukhang regardless of rank or position from the president to republic down to the republic down to the most local level, including barangay officials. Naku, babaha ng dugo mga kababayan pag ito po pag ito po ay naging batas. Pero sabi ko nga, suntok sa ban po itong batas na ito. Pero ganun pa man, pasalamat po tayo dahil mayroon pong nagsusulong ng ganitong batas. Malay natin, di ba? Isang araw ay makita natin na itong palang batas na ito ay naipasa na. Di ba? Hindi man sa administrasyong ito, hindi man sa susunod na administrasyon, sa mga susunod pang administrasyon, baka sakaling makita po natin na eto, nasa katuparan na itong death penalty ito mga kababayan. Alright? Ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po at eto, pasadahan din po natin ito Marami po ang naghahanap. Okay? Ito mga kababayan, nabibelta lang tayo. Marami po ang naghahanap dito sa itong balita. Sabi po dito, pinakamayamang Yusek, sinibak pangalanan nyo. Umali ng matinding interes at panawagan mula sa publiko ang revelasyon ni Senator Erwin Tulfo. Sinibak ni Marcos Jr. ang pinakamayamang Yusek sa buong mundo. Sino kaya itong pinakamayamang Yusek na ito? Ng DPWH mga kababayan, sinibak daw Sino kaya itong Yusek na ito? Mayaman. Bakit hindi ninyo pangalanan Senator Erwin Tulfo? Para magkaalaman na. Isa publiko niyan, hindi naman siguro labag sa konstitusyon kung pangangalanan ninyo. Yang sinibak na opisyal ng DPWH na sinasabi niyong pinakamayamang Yusek. Di ba? Baka hanggang ano lang yan.
Baka, kung may ginawang kalokohan yan, bakit sinibak? Sige nga, kung sinibak yan dahil sa kalokohan, hindi pwedeng sibakin lang. Kailangan, for example, nagkaroon ng korupsyon, di ba? Ito nga, dahil sa korupsyon, sabi po dito, ano? Sinibak umano ni Pangulong Marcos Jr. ang isang undersecretary ng Department of Public Works and Highways dahil sa issue ng korupsyon. Ngayon, eto. Kung korupsyon po ang dahilan, hindi pwedeng sibakin lang. Dapat po siyang managot sa taong bayan. Diba? Kung malaking pera pa lang nawawala dyan, malaking kaban ng bayan ang nawawala, malaking kaban ng bayan ang kinurap, malaking kaban ng bayan ang ninakaw. Ganon-ganon na lang yun ba? Ganon-ganon na lang ba yun, mga kabayan? Hayaan na lang natin, sibakin lang. Kapag ganyan po, sibakin lang, marami po ang gagawa ng kalokohan. Sapagkat sisibakin lang sila. Wala na silang pananagutan, sisibakin lang sila. Hindi pwede yun. Dapat silang makulong kung kulong. Dapat nilang pagbayaran kung anong dapat nilang pagbayaran. Di ba mga kaubayan? Ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin itong sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. Sabi niya po dito, itong pagbisita niya sa India, sabi niya po dito, I want this visit to bring concrete benefits to the people such more affordable medicine, greater connectivity, and food security. Nako, ilang beses mo nang sinabi yan, President Bongbong Marcos Jr., di ba? Tuwing aalis ang ating presidente, palagi niyang dala yan, palagi niyang sinasabi, more investment to come, kung ano-ano pa, di ba? Ang tanong nga dito, hindi kaya gagastos lang ang Pilipinas? Well, anyway, tingnan natin, wag natin pangunahan mga kababayan, baka sakaling may dala ng investment, no? Pledges. Okay? Kaya na ginawa ni Trump, di ba? Ni President Trump, pledges lang din naman. Ngayon kaya, India pa kaya? Pledges lang ito mga kababayan, asahan na po natin to. Pero kung magkakatotoo man, di salamat, di ba? Kung meron, pero kung wala, hay nako. Ano pa ba tayo tawag dito? Aasa pa ba tayo mga kababayan? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga karibin natin? I-comment nyo na lang. At eto pa, pasadahan din po natin eto mo mga kababayan, Sigadon, nako, kaya naman pala itong Sigadon kaya naman pala galit na galit Sigadon mga kababayan sa Supreme Court dahil ito po ang dahilan. Pakinggan po natin Sigadon. Halata kasi na itong Supreme Court is just siding with Sara. Ako nga, dinisbar ako for a much lesser offense. Samantalang si Sara, katakot-takot na pagmumura, katakot-takot na pagbabanta, ng pagpatay ang ginawa niya, hindi siya dinidisbar. So ang Supreme Court talaga, tuta ng Duterte. Tuta daw ng Duterte ang Supreme Court. Anong masasabi ng Supreme Court dito? Ay, contempt nyo na itong Sigadon. May contempt nyo na ito. Tingnan yung mata ni Gadon. Parang hindi pa natutulog mga kababayan. Anyway, kaya pala galit na galit si Gadon dahil dinisbar siya ng Supreme Court. Ay nako Gadon. Mag-isip ka naman. Baka gusto mong i-contempt ka. Well, anyway, i-contempt nyo nga ito para mga Supreme Court, binabastos na kanyo. Mga justices natin. Korte Suprema, binabastos na kayo ni Gadon. Hindi pa ba kayo mag-a-action? Hahayaan nyo lang ba itong si Gadon mga kababayan? Pag ganito, hayaan nyo si Gadon, baka gayahin ng mga ibang tao na may mga saltik din, no? Gayahin si Gadon, rarami po ang lahi ni Gadon. Hindi pwede yun. Kaya nga Supreme pinakataas-taasan po ang korte natin. Tapos gaganyanin lang ni Gadon. Gaganyanin lang ng isang disbarred. Huwag na nating tawaging lawyer, disbarred na lang. Alanganin na tayo. Pero dati idol ko talaga si Gadon. Pero ngayon na hindi ko alam. Nagbabago pala ang tao. Ang pera, dalawang klase lang po yan. Ang pera,
Dalawang klase lang po ang pagbabago ng buhay na pwede lang ibigay niya sa iyo. Ha? Ang magaya kay ganoon or yung iba, 'di ba, na nagiging mabuti, matulungin sa kapwa, ganon po mga kababayan, 'di ba? Pero kay gadon, iba po ang impact ng pera. Yan ay opinion ko lang mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga karibin natin? Eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po mga kababayan. Congressman Richard Gomez, panoorin ng full video. You know, I was once a part of the RDC 8 when I was mayor of Ormoc City. And on a yearly basis, all the problems na kinakailangan natin na ponduhan kung mayroong problema, ito ay laging tinitake up sa RDC. So yung mga regional offices, kung anong kailangan nila, inire-report po yun. I just feel bad that parang pinagbibintangan natin dito ngayon na mayroong neglect on DPWH. Because in the last RDC, Mr. Speaker, it was brought up that every year, DPWH will report kung ano yung kailangan ayusin sa atin. And also, andun lagi ang San Juanico Bridge. It is in the RDC report, if we will take a look at it, Mr. Speaker. So in this investigation that you want to happen, I don't know kung matutuloy pa to this coming week or pagpasok na natin ng 20th Congress, they will tell you na every year, never sila nagka-remiss sa pag-report, sa pagsabi na ang San Juanico Bridge, kinakailangan ng i-retrofit, kailangan ng repair, kailangan ng annual maintenance. Siguro, maganda rin, Mr. Speaker, tignan natin sarili natin dito sa Kongreso. Bakit hindi natin napondohan yung nire-request nila? Why I'm speaking here today is because yung problema Pamimigay lang kasi ng ayudang inaato. Hayaan nyo na yung San Juanico, importante nakakapagbigay sila ng ayuda. Di ba? Yun naman ang gusto nila eh. Problema ng San Juanico, that is 110 kilometers away from Ormoc City, nararamdaman din namin yan. Ngayon lang kami nagkakaroon ng pila ng truck sa loob ng Ormoc City. And when they stay in Ormoc City, we don't have ready restrooms for them. Saan sila nagdudumi? Sa tabi-tabi. It is also affecting the health and cleanliness of our city in Ormoc. So in this coming investigation, Congressman Asidre, please take note that the RDC report, every year, merong nire-report na merong pangangailangan ang DPWH with regards to maintenance, repair, and annual check-up of the San Juanico Bridge. Honorable Gomez, is that a manifestation or a... It is a manifestation, Mr. Speaker. Yes, Honorable Asidre. Mr. Speaker, I just would like to qualify the position of this representation. We have no arguments, and we agree that for the longest time we have been asking funding, even not only for the repair of the San Juanico Bridge, but including the construction of a second San Juanico Bridge, considering that we have already seen the wear and tear and the life of the structure itself. However, the position of this representation with regards to the privileged speech is about having to impose the restriction, the load restriction on the San Juanico Bridge without prior preparation and without prior notice to the concerned stakeholders. For the record, as I mentioned in my privileged speech, we are not against the rehabilitation. In fact, we welcome it. In fact, for the longest time, we've been asking for it. But the problem with the current situation is that the announcement was made on the same day the restriction took effect. And in that case, as the honorable colleague from Ormoc has mentioned, Congressman Gomez has mentioned, not everyone is ready to address the consequences with the
changes in terms of alternative maritime routes, in terms of the adjustment in the traffic, and even, as mentioned earlier, even the sanitation and the other services needed for the truckers. I think it's important to qualify that our concern stems from this. Because as mentioned earlier by the Honorable Garin, this is a matter that did not happen overnight. This is something that could have been avoided. Preparations could have been made earlier. The moment DPWDH felt that they needed to take in a consultant to make an structural integrity assessment of the bridge, should have started the need to draw contingency plans. It should have already beckoned DPWH to consider the worst scenario so that in case a situation would have been recommended that would warrant the restrictions on the bridge, then there would be a minimal disruption to the movements of goods and peoples as well as services from the islands of Leyte to Samar. We are one with the honor. So ayan mga kaubayan, nako, hindi pa natin masabi, di ba? Kasi iimbestigahan pa nila kung may pondo ba yan o wala. Di ba? Kasi nagre-request daw sila ng pondo. Ngayon, kung narilisan pala yan ng pondo, kasi annual ang pag-maintenance, di ba? Annual maintenance. Saan napupunta yung maintenance niya kung hindi nyo mini-maintain yung tulay? Yun yung malaking question mark dyan, mga karibin natin, no? Sana masagot po nila yan at may managot. Kung meron mang managot, si Tambalustis pa naman ang speaker, paano ba yan? Diba? Nako po mga kaubayan, mukhang malabo na naman to. Ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, mga karibin natin? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin, mga kaubayan, ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sa walaan